MJ. Okay. Si Lea Salterio na yung next. I know, I'm diba? going to her na. Here's a question from Ms. Lea Salterio of the Philippine Star. Enquirer ba? Oo. Star na nga. Diba? Anyway, hello, good afternoon. Hi Sir Tondon, you mentioned kanina about the budget. Did you really sit down already and talk about the budget for this to start shooting? When? Did you really sit down already and talk about the budget for this? Umabot na daw ba sa production budget? Pagkatapos ng announcement na ito, we'll get right into it. So, right now kasi syempre we have the scripts already on the job. Lalabas na rin next week. Bonifacio has a script already. So, mag-start na kami ng pre-prod. Pero budget-wise, syempre it's gonna be big. Hindi ko masabi yung number. So, wala pang ballpark? Wala pang ballpark kaming mailagay. Pero sa Bonifacio pa lang, for example, 5 major battle scenes. 5 yan na malalaki. Tsaka period talaga. Period pa, yes. Diba? So talagang syempre, ano yan, syempre, medyo malaki-laki yan, diba? Kasi on the job rin kasi, medyo atras tayo in time. Diba? So syempre, may nasa 2025 It's set tayo. in 1995. 95, so another period piece. Period yan, exactly. Yes. So both will really take a lot of, syempre, diba, production design, maraming research, going back in time to get the right stuff in. Diba? Yun. Lakas makatanda nung 1995 period na. Parang... Oo nga eh. Parang nabuhay tayo doon, pero period. Shakyat. Boss, si Sir Eric, what was mentioned, si Direk Eric mentioned about the timeline kanina na this could have happened earlier or sooner, but this is the right time for you. I want to get the opinion of the three of you. So this is really the right time for these two big projects. I think ilang beses kami nagkikita-kita ni Coco sa party, gathering, gano'n. And parang ina-ay lang namin yung isa't isa, parang alam namin. May papakiramdaman. Oo. Parang may bagay na project dito kay Coco, gano'n. But nothing. Actually, kanina lang may isa pa kaming naiisip na project. Pero sabi namin, huwag na muna natin guluhin, ito lang muna. No? And when I approached si Don dun sa 1 year ni Mother, sabi ko, show business is no longer the same without Mother. Kasi si Mother polarizing. And we need that somehow in the industry for it to be exciting all the time. Diba? Nung nawala si Mother, parang naging mabait bigla yung showbiz. Hindi naman talaga sobrang bait ng showbiz. Diba? We all need a little bit of intriga, chismis, diba? A shot in the arm, diba? Parang magigising tayo lahat. So nung na-mention ko yun, tsaka namin naisip, si Don, kinausap ka agad si Lea, na maybe it's time that we do a project na parang no one could think that it's possible na mangyari. No one would think na posible kasi Coco is doing his own stuff. So busy. Oo, on his own, he's doing his own stuff. Diba? And he can do it whenever he wants to do it. Kung kailan niya gustong gumawa ng pelikula, para sa kanya, drama, horror, action, he can do it. Diba? I've been doing series for the last 3 years. Diba? And I've been itching to go back into doing movies. Because ang movies, iba talaga. Iba when you see it on the big screen. So I think parang ngayon lang nagsabay-sabay lahat yung moments na yon. And when si Don talked to Lea, at biglang si Lea came back with that one, okay, I think it's gonna happen. No? That's when we sat down for lunch, kagad. Reaction ni Coco. Reaction ko lang daw na this is the right time. Actually, ako sinabi ko kasi, noong nalaman ko na, syempre nagbi-meeting na kami, at naano ko na talagang seryoso na to, mangyayari na to, pinangarap ko. Sabi ko talaga sa sarili ko, mamarkahan ko to. Bakit? Kasi sabi ko nga, bilang sa tao, lalo na kami, sa artista, nangangarap ka na balang araw, kapag natapos na ang karir mo, matanda ka na, nawala ka na sa industriya,
meron kang pelikula na maaalala ng mga tao. At sinabi ko sa sarili ko, itong 2 pelikulang yun na pinangarap ko at matagal kong hinintay, mamarkahan ko to. Kasi sabi ko nga, tatrabahuin ko to, pagpupursigihan ko to, at ibubuhos ko lahat ng lakas ko at oras ko para dito. Kasi alam ko na hindi basta-basta darating sa iyo mga ganitong pagkakataon na proyekto. At sa totoo lang, ang tagal kong hinintay to. Yung alam mo yung tamang proyekto para sa'yo, at mayroong mga tao nag-isip na ikaw ang naisip nila para dun sa proyektong to. Kasi sabi ko nga, sa totoo lang, kaya ko mag-isip para sa akin. Pero minsan masarap din yung meron ka mga taong katulong, na alam mo yung mga taong katulong mo, na alam mo na mahuhusay, na alam mo na nasa tamang kamay ako. Alam mo, sa totoo lang, pag nag-creative sila, nakatahimik lang ako ganun. Tinitignan ko sila. Bakit? Kasi ganun ako kakumpiyansa. Ganun ako kano na naniniwala sa kanila. Kasi syempre, base yun sa mga proyektong nagawa nila eh. Biruin mo ako, naghihintay lang nangangarap, naiinggit, na sana balang araw magkaroon ako din ng ganyang klaseng pelikula, makagawa rin ako sa kanila. At tapos dumating yung pagkakataong ito. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ito, pag ginawa ko itong 2 pelikulan to, kahit gaano kapagod, kahit ano pa yung schedule ko, lahat yan. Sabi ko, itatawid ko to kasi sabi ko nga, minsan lang darating sa buhay ko to at sisiguraduhin ko na ito'y maiiwan kong marka nung time ko sa show business. Grabe yung desire, MJ, ano? Miss Leia, grabe the desire. Sir Don Don. Kuya Don Don, Is it being the right time for this project. Right and right? Well, syempre there's always a right time talaga. Feeling namin talaga, ngayon talaga, pinag-cruise na yung landas namin. Diba? So, thank you pa rin kay Mother na isip nga na pagkasabi ni Eric at napagsama kaming 3. Diba? Para gumawa ng isang ambitious project na tulad nito. Diba? Kasi I can only talk about my mom. Kasi before, yung sinasabi ni Eric about showbiz, my mom always rose up to challenges. Even through concepts na no people would think about nakikita, kumikita. Diba? Tulad ng mga mano po, maisip, diba, na paano kumita yun, pero kumita, diba? So, parang nawalan tayo ng mga challenging producers that's willing to take the gamble. Diba? So, ngayon parang siguro yung energy niya, siguro we can relive and, you know, we can do this. No, I firmly believe this is really the right time to do something like this. Yeah. Thank you, Tilea. Question from Bobby. Manila Bulletin. Magandang hapon po. Kay Coco muna, magandang hapon po. Sir Coco, so how are you preparing for this big project? And ikaw ba nung bata pa talagang pinangarap mo ba na mag-portray ng isang hero natin sa bansa? Hindi naman sa bansa. Kumbaga lahat naman ng kabataan, lahat naman ng bata dumadaan dyan. Like superhero? Oo, lahat. Sabi ko nga, siyempre yung idol ko doon, sa FPJ, si Lito Lapid, di ba? Lahat ng gas-gas sa tuhod, yung mga slide-slide, tumbling-tumbling, lahat ng bukol. Pero sa totoo lang, nung nagsisimula ako bilang artista, hindi ko hinakalap na, una, na makakapasok ako sa trabaho to, sa industriya to. Pangalawa, hindi ko akalain na kahit pa paano na mararating ko to na magiging lead ako sa isang teleserye o sa pelikula. At pangatlo, hindi ko inakala na darating sa point na magiging malilinya ako sa action. Pero sabi ko nga, like ko pinukwento sa mga kaibigan ko. Sabi ko, alam niyo kung bakit kahit na hindi ako magaling sa form, sa action, kung bakit ako may forma. Kasi mula kinder ako hanggang gumraduate ako ng college, lagi ako takaw kunsunada. Kasi dahil maliit ako, tapos siguro may itsura ng konti, lagi yung pinagtitripan. Wala naman akong ginawa, kundi syempre lumaban, ipagtanggol yung sarili mo, pumalag. Sabi ko, lahat pala ng bagay na yun, may dahilan kung ba't nangyayari sa'yo. Kasi naisip ko yun, nung nag-artista na ako, dahil nung nag-aartista ako, ang pangarap ko at gusto ko sana, maging Christopher De Leon. Gusto ko drama. Yun yung feeling kong ano ko ang strength ko 40 ko kasi marubdob ang buhay ko Bata pa lang ako, parents ko naghiwalay, layas kami, ganun, madrama ang buhay ko. Tapos nung nalilinya ako sa action, hindi ko maano nang bakit mas mataas. Mataas ang rating sa teleserye. Mataas ang rating ng mga drama ko, ng mga walang hanggan, mga ano. Okay siya, ikaw lamang. Pero pag nag-action ako, like Juan de la Cruz, Provinciano, mas mataas. Pero sabi ko, bumabalik pa rin ako sa drama. Kasi talagang gusto ko drama Pero sabi ko, bakit ko kukontrahin kung ang gusto sa akin ng mga tao, yung action? Kaya nga sabi ko nga, kahit maliit ako, sabi ko, siguro nakikita sa akin ng tao yung representasyon ng Pilipino. Yung maliit, yung underdog, yung struggle na
paano ka mananalo, paano ka lalaban sa buhay, paano mo mapapanalo tong laban na to. Kaya yun siguro yung pinagdadaanan ko sa araw-araw o sa kahit yun sa buhay ko na parang wala naman akong ibang sikreto pag sinasabi ko nga. Sa totoo lang pag tinanong mo ko, anong talent mo? Wala. Kasi sabi ko, hindi ko marunong sumayaw, kumanta, umarte. Pero sabi ko, isa lang ang talento ko na alam ko, yung hard work. Kasi doon ako mapursigi ako sa buhay, matiyagain ako, matiisin ako. And then later on, natutunan ko na ang lahat ng yan. Hanggang sa pumasok na, natuto na ako magsulat, natuto na ako mag-direct, mag-produce, ganyan-ganyan. Kaya pag tinatanong ako, sabi ko, walang ibang susi. Walang ibang sikreto, hard work. Kaya ito, sabi ko nga ngayon, kaya wala akong inaatrasan. Kahit wala akong tulog, darating at darating ako dyan. Plus hard work, yung pagiging professional sa trabaho, at maayos ka usap. Sabi ko, yun siguro yung pinakamasasabi kong sikreto ko sa buhay ko o sikreto ko sa buong karir ko. Yun po. Okay, Coco, 24 years in showbiz, ewan kung tama yung